So yun, okay, KGX, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? So, malupiton. So okay, so kung papansin natin KGX, no? Ito yung mismong graph natin noong nakaraan. So ito pa rin yan, di ba? 62,000, 58,000 yung ilalim, and then 54,994. Okay? So kung mapapansin natin mga Lodi, no? Sabi natin, kinukuha natin kung saan ba nagsimula mag-drop, kung saan ba simula umangat. So kung mapapansin nyo, ito siya. So ito yung area na yun kung saan nag-drop. Okay, ito yung area na yun kung saan nag-drop. At kung saan yung rejected niya. So ayan. So 62,000 guhit na guhit. O tapos papunta dito sa baba hanggang pataas. So yung binigay natin na parang nag-symmetrical triangle tayo na nakaraan. Tapos ito naman, yung pinaka-ilalim niya, no? Pinaka-support natin. So kung mapapansin nyo mga Lodi, no? Kayo na humusga kung tama itong binigay natin guhit. Yung 62,000 kung mapapansin natin, tingnan nyo ha, rejected, rejected, actually rejected din siya dito, diba? Then rejected na naman. So kung ako tatanungin, ito yung isa sa resistance natin mga Lodi, no? Na inaabangan. Kasi yung gusto ko laging nakikita, no? Yung maraming rejection. Kapag maraming rejection, yung isa sa paniniwala ko na okay. So isa to sa magandang resistance na kapag pumalo to ng 62, 150, I think good for me pag long position. So yun yung mga trigger na ayun yung mga parang sign na para pumasok ako, no? Parang ganun siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi yung basta-basta pasok kayo ng pasok, 'di ba? Kung pag nakita niyo lumilipad, pasok bigla, doon kayo basta-basta nasusunog eh. So ang pinaka-check natin dito kung saan pa matatapos yung lipad, 'di ba? Saan pa matatapos yung drop? Kunyari, for example, ito. Yan, nag-drop, drop back hanggang sa nag-drop. So kung papansin nyo, ito na yon. Ito kung mapapansin nyo, fake out. Nangyari dyan, fake out. Pero ito, kung matsyempohan mo to, tapos bigla kang naglong, di ba? So ang ganda sana ng lipad nyo. Kumbaga, kung gumuguhit ka, kung meron kang guhit dyan sa area na yan. So far, kung mapapansin natin, napakalayo niyan. Ayan oh, ayan siya. So eto yan oh. Ayan, yung area na yan. Kung guguhitan mo naman yung area na yan, mga Lods ha, pakita ko lang sa inyo. Para at least alam nyo kung saan tayo humuhugot, no? So, pakita natin. Angat mo, yan. So, dyan siya. Kung titingnan nyo, yan ha, yung area na yan. Okay. So, kung papansin natin, pag nilapitan natin dito, ayan, dyan siya nag-start lumipad. Yan, tong area na to. Sabihin mo nang iangat natin. Yan, angat natin. Yan. Yan yung area nag-start lumipad na kung saan ang magiging kapareha niya dun sa area na yun, etong area na to. Iyan. No? To. Kung mapansin nyo, sakto-sakto, di ba? So, kaya kung ako yung tatanungin nyo, dyan ako kumukuha. Saan ba nag-start yung lipad? Yun yung gagawin kong support. Okay? Saan huminto? Yun yung gagawin kong resistance. So, yun yung mga ginagawa natin. Parang dito. Kung mapapansin nyo yan. Saan huminto? Ayan. Dito sa area na to. Saan huminto dyan KGX? Eto. Sa 62. Tapos biglang bumabagsak. Tapos rejected yung 62 ulit. Bumabagsak ulit. Rejected na naman. So, yun yun. Yun yung ginagawa kong resistance mga idol. And then, kung mapapansin nyo, yung support natin, marami siyang support. Kasi ba't tayo maraming support? Kasi tinitingnan natin dyan kung saan nga yung start na lumipad. Kunyari, itong support na to, biglang lumipad dun sa area na yon. And then, nag-stable. And then, biglang lumipad ulit. Okay, isang support yun. Isa yung sa gagamitin kong support. Ganun lang kasimple. Ako tumingin ng graph. Kasi sa totoo lang, napakadaming graph. Napakadaming yung susundin. Kapag may mga nakausap kayong iba-iba, iba-ibang guru, automatic yan, dami tuturo sa inyong graph. Ako sa inyo, humanap kayo ng graph kung saan kayo komportable, kung saan kayo profitable. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Di ba? Ano bang klaseng trader kayo? Kayo ba yung kalmadong trader o kayo yung greedy na trader? Ako kalmadong trader ako. Kasi alam niyo bakit? Inihintay ko masapul yan. Tapos sa BitGet may trigger naman, di ba? Pumunta kayo sa future, may trigger naman. So ibig sabihin, doon nyo ilalagay yung trade nyo sa trigger. Kunyari, nagpunta kayo ng future trading. Yan. Nagpunta kayo ng future trading. No? Tayo sa market, post only, punta kayo sa trigger.
Na kung saan pwede nyo ilagay dito yung trigger price nyo, execution price, magkano yung USDT, tapos yung TPNSL, automatic yan. Kahit tulog ka. No, kapag natamaan yung mismong gusto mong support and resistance, ayun yung mangyayari. Doon papalo yung trade mo. Doon automatic magbubukas yung trade mo. Ganun lang naman eh, 'di ba? So ako hindi ko binabantayan 'yan. Automatic kung ito o 62, kukunin ko yung 62. Tamo mamaya maglalagay ako. No, nag-withdraw lang kasi tayo ng USDT pero mamaya maglalagay ulit tayo ng USDT. And then titignan natin yung 62. Magti-trigger ako ng 62. Titignan natin kung paano tayo mag-profit. Papakita natin sa inyo yan sa susunod. And then syempre sa 58 din. So magti-trigger ako ng 58 short, papakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Pero mag-automatic TP tayo. Pwede naman yung automatic TP. Kunyari 50%, pwede yun, automatic TP yun. So ganoon akong trader, kahit na nasa opisina ako, automatic nagtitrade yan. Mga lods. Kaya nga minsan napansin nyo, ang dami kong guhit, di ba? So, automatic, pag nakakuha ng 25%, stop. Pag nakuha ulit yung isang resistance natin, magti-trigger na naman yun, yung mismong sinet natin. Ganun lang naman kasimple yun. So, tingnan nyo lang, aralin nyo lang, no? Punta kayo sa BitGet, nandiyan yung link sa description, puntahan nyo yung future trading, tingnan nyo yung trigger, tapos, ito pala yung sinasabi ni KGX. Pero ang una nyo nga alamin, syempre, kuha muna kayo ng support and resistance nyo. Gumuhit muna kayo. Diba? Para at least may mailagay kayo doon kung saan ba kayo mag-future, kung saan ba kayo mag-open and trade. Diba? So, yun lang. Ako hindi ako natatakot sa mga news, hindi ako natatakot dyan. Kasi tinitignan ko lang naman kung saan umangat, saan bumaba. So, ganun lang ako. Ganun lang ako. Hanggat hindi natatamaan yung ginuhitan ko, hindi ako mag-trade. Okay? Saludo.